Hi guys! Welcome sa aking vlog. Ngayon naman, mag-unboxing tayo ng Everest Refrigerator. So, ito yung model niya, ET2RN2191B or C. So, ito ay energy efficient na, no frost inverter series na siya. Stylish interior LED light, odor control filter. It uses a total no-frost inverter system, meaning no need for manual defrosting and more even cooling inside. So, yan yung pinaka-best features niya guys. Di nyo na kailangan pang mag-defrost dito dahil no frost na ito. So, hindi nyo na kailangan mag-defrost dahil hindi magkakaroon ng yelo-yelo yung gilid ng freezer ninyo. So, unlike sa ibang mga refrigerator, so yung freezer nila or kahit yung baba is nag-yelo. So, ito yung pinaka-best na features niya dito sa ating ref na ito. Ayan, may lagayan na rin siya guys ng 1.5 liters kung halimbawa may mga soft drinks kayong mahahaba. So, yan yung lagayan niya. Ito naman yung fresh room niya. Then, ito yung pinaka-the best na features niya guys. Ito yung electronic temperature control niya is naka-digital na. So, you can set and maintain the temperature precisely rather than rely on a simple manual dial. Ayan, so, yung mga lumang refrigerator natin, so, naka-manual lamang. Pero dito, ang kaganda dito is electronic temperature control na siya. Ayan, again, naka-electronic temperature control na siya. So, you can set and maintain the temperature precisely kesa doon sa naka-manual. Isa sa pinakamagandang features dito sa ref na ito guys is may humidity control na. Karamihan na sa mga Everest refrigerator ngayon ay may humidity control. Sa crisper drawer, yan yung lalagyan ng prutas at gulay. Ito ay isang slider or vent na pwede mong buksan o isara para kontrolin yung moisture sa loob ng drawer. So, ano yung ginagawa ng humidity control? So, ito ay kapag nakasara ang vent, high humidity naman siya, mataas ang moist niya, mas bagay sa gulay at leafy vegetables. Mas tumatagal ang freshness dahil hindi madaling matuyo. Kapag nakabukas naman ang vent, so low humidity naman siya, mababa itong mag-moist.
So mas bagay sa prutas, lalo na yung mga mabilis maglabas ng gas tulad ng mansanas. At nakakaiwas sa sobrang moisture na nagdudulot ng pagkabulok. So yan yung gamit ng humidity control. Take note lang guys na ito ay hindi humidifier, hindi siya nagdadagdag ng moisture, airflow lang ang kinokontrol. Iwasan ang sobrang siksik na press per drawer para may tamang airflow. Huwag ilagay sa totally sealed na plastic bag ang gulay or prutas para hindi matrap ang mga moisture. So dito naman tayo sa fresh room. So ano yung mga pwedeng ilagay dito? Ito ang mga pagkain dapat mas malamig pero hindi dapat ilagay sa freezer. So tulad ng karne at isda, dapat pang isang araw o pang mabilisang luto lamang tulad ng manok, baboy, baka, isda. Kasi mas safe dito kasi mas malamig, hindi agad nabubulok. Pero hindi ito pang long term tulad ng sa freezer. Pag sa freezer, pwedeng pang long term. Tapos dito naman pwede nyo ilagay yung mga cold cuts or deli meats tulad ng ham, hotdog, bacon, longganisa, sausage para laging malamig at ready sa pagluluto. Pwede din dito ilagay yung mga fresh milk kasi mas tatagal at hindi madaling mapanis dahil extra cold ang fresh room. So, ganun din yung mga yogurt, cheese, butter kasi mas stable ang temperature para hindi mabilis ma-spoil. So, pwede din dito yung mga tofu, tokwa, mga ganon kasi mas safe dito para hindi agad maasim. Then, para naman sa mga drinks, okay din dito yung bottled water, juice, soft drinks. Pwede din dito guys, mas maganda din ilagay dito yung mga leftovers na madaling masira. So, yung mga tira-tira nating pagkain tulad ng ulam na madaling mapanis, gaya ng mga seafoods, dishes. Ayan. So, ano ang mga hindi dapat ilagay dito sa fresh room? So, ito yung mga prutas at gulay dahil masisira agad dahil sobrang lamig. Tulad ng mga eggs, dahil pwede pero minsan nag-o-overchill at pumuputok ang... Again, pwede yung eggs, pwede pero minsan nag-o-overchill kaya pumuputok ang shell. So ito naman yung nakaganda dito guys, ito yung lagayan ng yelo. Ayan, iikot mo lang siya guys, pakanan. Ayan, mahuhulog na yung yelo dyan. Ayan. So, pag nahulog na yung yelo, so yan. Yan naman yung sasaluan. Dyan mahulog yung yelo. So, dyan yung kukunin. So, yan yung pinakamaganda ding features dyan. It's so nice. I love it.